Ang balita ngayon dito sa Barangay Ginebra, ayon dun sa mga nasa kampo nila, ay malapit ng matuloy o maanunsyo itong gagawin nilang trade kasama ang NLEX Road Warriors. Alam naman ng lahat na medyo hindi maganda ang sitwasyon dito sa NLEX Road Warriors. At ang balita nga ay gusto nitong gumawa ng trade. At ayon dun sa mga nasa kampo ng Ginebra, mukhang ang mangyayari daw ay kukunin nitong NLEX Road Warriors si Ben Adamos at ang magiging kapalit ay yung first round draft pick nitong Road Warriors. Sa ngayon kasi kung sakaling matuloy yan, masasabi naman natin na ito ay balancing trade. Dahil syempre ang NLEX, alam nyo naman obviously na kinakailangan nila ng isang big man. Yan talaga kulang dito sa kanilang lineup. Kaya kung meron silang Ben Adamos 6'7", magagamit nila yan para dito lumakas yung kanilang roster. Sa panig naman ng Ginebra, kapag nakuha nila yung first round draft pick ng NLEX, malaking bagay yan dahil para silang naka-jackpot dahil alam natin na hindi maganda performance ng NLEX ngayon. So, ibig nitong sabihin, yung draft pick ng NLEX ay magiging mataas ang pwesto. Kaya kahit hindi makuha ng Ginebra, for example, yung draft pick ng Terra Firma o kaya ng Phoenix, pwede nilang magamit yan sa NLEX. Ang balita, marami daw magagaling na player sa sali sa draft next season. Kaya magiging bentahe ito ng Barangay Ginebra kung sakasakali. Kaya nga, hindi na nakapagtataka na ito ay isang trade na talagang gustong gawin nitong lineup ng Barangay Ginebra. At dahil nga itong NLEX ay mukhang desperado na gumawa ng paraan para sabihin na natin na ma-appease itong si Robert Bolick at wag mag-request ng trade. Mukhang ganyan nga mangyayari at matutuloy ito. Sigurado naman kaagad-agad na ito'y aaprubahan ng PBA Trade Committee dahil sa tingin naman ng karamihan, ang nabanggit na trade naman talaga ay parehas lamang sa dalawa. At napag-uusapan itong mga trades, ito ng San Miguel Beer, ang balita ngayon mukhang gagawa pa yan ng paraan para makapag-execute ng isa pang transaksyon. Sinabi nitong si Coach Leo Austria na bibigyan pa raw ng mas mahabang playing time si Jeron Teng. At ayon doon sa mga insiders, parang ito'y gagawin pang showcase kumbaga para tumaas ang trade value nito. Kung sakasakali na mangyari yan, maganda to para dito sa San Miguel dahil sa tingin ng karamihan, kung gumanda performance ni Jeron Teng, pwede na yang i-trade kapalit nitong si Arvin Tolentino. Dahil mukhang ang report ngayon ng San Miguel, parang nakita na nila talaga na kahit nanalo sila kontra dito sa NLEX ay medyo kulang pa rin yung kanilang lineup. Partikular na dito sa mga athletic na mga wingmen. Hindi naman pwedeng habang panahon kay Marcio Lassiter na lang sila aasa. Kaya kinakailangan daw nila ng isa pang Arvin Tolentino at pwedeng-pwede na pampalit dyan itong si Jeron Teng. Kaya mukhang ganyan talaga magiging sitwasyon ngayon. At yan ang magiging desisyon nitong SMB na i-trade na ito si Teng. Pero syempre, kinakailangan muna raw nila tignan kung ano may bibigay nito. Dahil alam naman natin na sobrang taas ng value ni Arvin Tolentino. So kahit gumanda ang laro ni Jeron Teng, baka hindi pa sumapat yan. Baka kinakailangan pang magdagdag ng first round draft pick ng San Miguel para ang nabanggit na transaction ay matuloy na. At kung yan ay matuloy talaga, masasabi naman natin na magiging maganda sa resulta nito para dito sa SMB. Dahil sigurado naman na hindi basta-basta na lamang na papayag itong SMC na malugi yung kanilang franchise team. Kaya abangan na lang natin kapag inanunsyo na itong paglipat nitong si Arvin Tolentino dito sa San Miguel na inaasahan naman ng marami na iyan talaga ay mangyayari. Ang tanong na lamang daw ay kung kailan at kung sino ang magiging kapalit talaga nito. At napag-uusapan pa rin itong San Miguel. Alam na natin na yung dati nilang guard na si Simon Enciso ay lumipat na dito sa TNT Tropang Giga. Pumirma ito ng isang 2-year contract at nagbabalik ito parang reunion para dito kay Enciso. Dahil kung inyong maaalala, si Enciso naglaro dati yan dito sa TNT, naging free agent and eventually napunta sa San Miguel pero ngayon bumalik siya dito sa Tropang Giga at kapag sinuwerte si Enciso, makakapunta siya sa isang team na makaka-Grand Slam. Alam naman natin lahat na kinakailangan ngayon ng TNT ng isang backup point guard lalo na at out for the season si Jason Castro. Kaya maraming nagsasabi na maganda itong naging signing ng TNT Tropang Giga dito kay Simon Enciso. At iyan ngayon ang sigurado na makikita natin talaga kung ano magiging contribution nito para dito
sa tropang Giga. At sa ngayon, dahil nakuha ng TNT tropa itong si Enciso, baka on hold muna yung gagawin nilang trade para makuha itong si Cedric Barefield. Titignan muna ng TNT kung po pwede na si Enciso ang maging point guard nila na backup para dito kay Reynang Batak, para dito sa Philippine Cup. Kung sakasakali na hindi umubra yan, ayun, kukunin na nila siguro itong si Barefield at saka itong si Robert Bolick. Pero sa ngayon mukhang si Enciso muna raw ang gagamitin itong TNT. Siguro ang main concern ni Chot Reyes, baka masira yung chemistry nitong lineup ng TNT kung bigla nilang isasabak yan si Bolick at itong si Barefield. Dahil alam naman natin na mga ball dominant yung mga nabanggit na players. Kaya sa ngayon, ganyan muna raw ang gagawin nila. Tignan natin kung ano mangyayari dito kapag nandyan na itong si Cedric Barefield para dito. O rather, itong si Simon Enciso para dito sa lineup ng TNT tropang Giga. At ang huli nating balita ngayon, mukhang ayon doon sa mga reports na lumalabas, ito raw si Terence Romeo ay baka bumalik sa SMC. Ang pinagpipilian daw itong Magnolia o baka naman siya ay mapunta dito sa Barangay Ginebra. Depende siguro kung ano yung magiging sitwasyon. Pero most likely sa Magnolia daw mapupunta itong si Terence Romeo. Maganda pinapakita ni Romeo dito sa Terra Firma. Kaya hindi na nakapagtataka na baka ito eventually ay dalhin ulit dyan sa SMC kung maganda, kung ipagpapatuloy niya yung kanyang laro. At dahil dito, maraming naniniwala naman talaga na parang nagkamali ang San Miguel noong tinrade nila itong si Terence Romeo. Dahil isa ito talaga doon sa mga scorers na kanilang matagal nang inaasahan at ginagamit. Yun nga lang, ang problema talaga ngayon dito, kung si Terence Romeo ay gaganda laro, tataas trade value niya. So sino naman kaya ang ibibigay ng Magnolia kung sakasakali? Kung sa bagay, alam naman natin na ang Terra Firma madaling kausap yan ng SMC pagdating sa mga trades. Ang magiging tanong na lang siguro yan ay kung papayag ba itong Star Horse na i-trade itong si Terence Romeo. Dahil kung inyong magugunitan, nakiusap itong Star Horse dito sa Terra Firma na wag munang gumawa ng trades habang hindi pa natatapos itong kanilang pagbili sa nasabing ball club. Kaya kung sakaling nagustuhin man ng Magnolia na makuha itong si Terence Romeo, baka hindi muna yan po pwede. Baka kinakailangan pa mag-usap itong Terra Firma at itong Magnolia kung sakasakali nga. At hindi lang naman Magnolia, maski na yung iba pang mga PBA teams na interesado na makuha ang nasabing point guard. Kaya ito ang magiging magandang diskusyon ngayon na pag-uusapan sigurado ng maraming mga teams pagdating dito sa kanilang performance, lalo na alam naman natin na si Terence Romeo marami pa yung pwedeng ipakita pagdating dito sa PBA. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Romeo Conchada, kay Regan Banyares, pinapati din natin si Archie, pati na si Joshua Giray Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Katsakino Dukusin, Anthony Alon, at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay.